Pilipinas. Inutusan pa ni spokesman si PBBM na kala mo kung sino na sumunod daw dapat ang Pilipinas sa batas na pinapatupad ng China. Grabe, Anong no? gustong ipahiwatig ni spokesman Natuta talaga tayo ng China. At mga utol, no? Parang talagang inuutusan nila tayo. So pumunta tayo dito sa mismong report para malaman natin ang katotohanan nitong nasabing pagbababala ng China sa Pilipinas. Okay? So ito'y mula sa China News, ha? China warns Philippines not to play with fire over Taiwan. Okay? So naging big deal talaga sa kanila yung pag-congratulate ni President Bongbong Marcos. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa katatapos lamang na presidential election na naganap sa Taiwan noong January 13, 2024, mga utol, kung saan nanalo si Lai Ching-te. Siya na po ang bagong presidente ng Taiwan. Etong China talagang parang nawindang dahil palagay ko ang kanilang pambato ay natalo. So ngayon, etong si Lai Ching-te balak ipursu yung independence ng Taiwan. Kaya ang dami ng pagbabanta na ginagawa ng China ngayon, hindi lamang sa Taiwan, bagkos sa mga makikialam daw sa usapin nito. Yun yung ating aalamin, mga utol. Ito si Mao Ning, spokesperson to ng Foreign Ministry ng China. No? Mao Ning, pinagbantaan si PBBM. Bobombahin ang Manila pag nakialam sa Taiwan. Nakakilabot ito. Mula ito kay Melvs Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na mamaya mga utol, titingnan natin yung mga article na nasusulat tungkol dito. Game na. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning pinagbantaan si mismong Pangulong Bongbong Marcos. Binala ang wag maglaro ng apoy dahil baka pagsisihan to ng malala ng Pilipinas. Anong klaseng pagbabanta ito? Papaulanan ba tayo ng China ng missile pag nakipagkaalyado tayo sa Taiwan? Sa inalabas kasing balita mula sa Foreign Ministry, hindi nagustuhan ni spokesperson Mao Ning ang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Teka lang tingnan natin yung kay Le Ching-te, no? Nagustuhan ni spokesperson Mao Ning ang salita ni ayan, no? Ito mula doon sa nanalong presidente ng Taiwan. No? Thank you, President Bongbong Marcos, for your congratulations. I deeply value the enduring friendship between Taiwan and the Philippines. I look forward to enhancing our economic and people-to-people ties while championing democracy, peace, and prosperity in the region. Napakaganda ng mensahe ni Lai Ching-te, no? Yung nanalong presidente ng Taiwan. Okay? Foreign Ministry, hindi nagustuhan ni spokesperson Mao Ning ang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Mag-iingat anya ang Pilipinas sa pagpabor sa kalayaan ng Taiwan, kundi pagsisisihan talaga to ng Pilipinas. Inutusan pa ni spokesman si PBBM na kala mo kung sino na sumunod daw dapat ang Pilipinas sa batas na pinapatupad ng China. Grabe, Anong gustong ipahiwatig ni spokesman Natuta talaga tayo ng China. At mga utol, no? Parang talagang inuutusan nila tayo. So pumunta tayo dito sa mismong report para malaman natin ang katotohanan nitong nasabing pagbababala ng China sa Pilipinas. Okay? So ito'y mula sa China News, ha? China warns Philippines not to play with fire over Taiwan. Okay? So naging big deal talaga sa kanila yung pag-congratulate ni President Bongbong Marcos. China summoned the ambassador of the Philippines Tuesday to officially protest President Ferdinand Marcos' message of congratulations to Taiwan newly elected president. In a post on X, the social media site formerly known as Twitter, President Marcos congratulated Li Ching-te, the candidate of Taiwan's ruling Democratic Progressive Party, on his election last Saturday, and said he looked forward to close collaboration with him. The DPP has long been a proponent of Taiwan's self-rule status, pushing back against Beijing claims of sovereignty over the island. So talagang kalaban ng China itong DPP na partido, na malakas na partido sa Taiwan na siyang nanalo ngayon. Speaking to reporters in Beijing, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said President Marcos' statement was a serious violation of the Philippines' commitment to the One China principle and a gross interference in China's internal affairs.
So talagang binig deal nila yung pag-congratulate na parang nakikialam na tayo. So ano masasabi nyo dyan? Eto na yung warning, no? Mao Ning warned the Philippines not to play with fire on Taiwan issue and to stop sending wrong signals to independence and separatist forces on the island. She also urged Marcos to do further reading so we can properly understand the issue and come to the right conclusion. Anong masasabi nyo dyan, mga utol? Talagang kinukundina na nila yung pag-congratulate kasi para daw nagsusulsol ng independence sa Taiwan. Itong congratulations ni PBBM. So talagang pinunto nila ang ating presidente. Okay? Malinaw na malinaw yan sa report. Okay? So anong masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang, mga utol. Tuloy na muna natin to. Basta-basta na lang tayo papasunurin sa mga gusto nila. 已于第一时间向菲方提出强烈抗议。台湾地区选举结果改变不了两岸关系基本格局。 Direction development of the cross strait, nor can they hold back the prevailing trend that China will and must achieve. We would like to firmly tell the Philippines not to play with fire on Taiwan issue. Earnestly abide by the One China principle and the communicate. 停止在涉台问题上的错误言行， Separatist force. So yun na rin yun, yung binasa natin kanina. 错误信号。我们建议马克思总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉。 We suggest President Marcos reads more correctly to correctly understand the history of the Taiwan issue to draw correct conclusion. Yun na rin yung binasa natin kanina doon sa sa report kanina. Okay, mga utol, tuloy na muna natin. Eksaktong-eksakto. Walang labis, walang kulang. Kinakabahan na nga ang China. Kinakatakot nito na baka makisali ang Pilipinas sa gyerang posibleng sumiklab sa Taiwan. Pero posible kayang madamay talaga ang Pilipinas dito? Yes, malaki ang posibilidad. Dahil kung makikipagyera ang US laban sa China, obligado rin na tumulong tayo para sa US. Dito nakaalerto nga ang buong sandatahang lakas. Inanunsyo kasi ng senior military official ng Taiwan na naghahanda na ang China sa pagsalakay sa kanilang bansa. Sunod-sunod na rin ang deployment ng Chinese Navy warships sa paligid nito. At sa ayaw at sa gusto natin, tila orasan to na mag-a-alarm sa hudyat ng pananakop ng China. According to the research and judgment of the Defense Ministry, the People's Liberation Army will continue to strengthen its pressure towards Taiwan in the near future through regular combat readiness patrols and other activities, combining cognitive warfare and gray zone intrusions. Grabe mga utol, no? Mas lalong lumala kasi hindi matanggap ng China na ipupursu ng bagong presidente ng Taiwan yung independence nila at ang banta ng China kung sino man makikailangan magi-interfere o magsusulsol sa Taiwan o makikisali sa Taiwan sa pagsulong nito ng independence, makakalaban nila, no? Na talagang, so anong masasabi nyo dyan, no? Talagang ipipilit o igigiit ng China na hindi nila bibitawan ng Taiwan. So magkagera na kung magkagera. Aatake na ba sila? Aatakihin na ba nila Taiwan? Anong mangyayari pag inatake ng China ang Taiwan? Makikailan ba ng tuluyan ang United States? Pag nakialam ang United States of America dyan sa usapin ng issue ng China at Taiwan, mga utol, automatic damay ang Pilipinas. Kasi meron tayong Mutual Defense Treaty with the US. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin. Rumesbak naman agad ang Canada sa pagbabanta ng China. Dito nangako na suportado ng Canada militarily ang Pilipinas kontra sa paglaban nito sa Communist Party of China. Panibagong malaking problema to ng China dahil isa-isang kumakampi na sa atin ang mga superpower na bansa. Formal na lang na pagpirma ng Canada President ang inaantay. At paniguradong iiyak na naman sa galit ang mga Chinese na ito. They have already been straightforward with that anyway. No? I mean, they support our stand with the arbitral award, and they support our stand in the West Philippines. So how will the MOU elevate the existing partnership with the free trade? No, it will increase it into more exchanges, more specific exchanges. No. What do you expect that to happen? Does that mean any signing or formal agreement? Yes, there will be. Okay. Yeah. Happening
I hope soon. No, I can't give a timeline to it. Hopefully soon. Habang Nakakatakot mga utol, no? Parang hindi na mapipigilan yung napipintong gera. 'Di ba? Kung ano man ang mangyayari, parang tayo'y nang aabang na lamang. Pero sila, yung mga nanunungkulan, yung mga nakakataas sa atin, yung mga presidente ng iba't ibang bansa, parang alam na nila yung mangyayari. Kaya nga, etong Pilipinas, naghahanda na ng tuluyan, no? Tingnan nyo ang nangyayari kung papansin ninyo. Kaliwat kanan yung military drill, pakikipag-ugnayan sa bawat bansa, kasi parang hindi na mapipigilan itong pag-atake ng China. So China nga ba magsisimula nitong World War III? Ano sa palagay nyo mga utol? Kailan ba sila, mag-aatake na ba sila anytime soon? Pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat. Melvs Castle, maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.